May 16 at ang scripture natin para sa araw na ito ay John chapter 14 verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Aaron John M. Lambang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakay nating paksa ay tungkol sa ano ang gagawin ng banal na Espiritu sa buhay mo at ano ang Holy Spirit as a concept, no? Kaya dumako po tayo agad sa konsepto na ano ang Holy Spirit. So the Holy Spirit is the third person of the Trinity, no? Fully God and always present. He is not a force or feeling but a divine person who empowers, guides, convicts, and comforts, no? So from creation to Pentecost, from regeneration to sanctification, the Spirit reveals God's active presence, no? In the world, especially in the life of every believer, no? So without the Holy Spirit, the Christian life is impossible. Yung kailangan natin maalala din. So sa buhay ng isang mananampalataya, na dito talaga nagpaparamdam ang Holy Spirit, no? Kumbaga ito yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Fully God and third person. So, tingnan natin ang ating mga katuturan sa araw na ito na the Holy Spirit is God's seal in us. Kailangan natin alahanin na ito ay tatak, no? Selyo is the seal to show or ano bang madalas ginagawa gamit sa seal, o ano yung sa pamagitan ng isang seal ito ay ginagamit, o sa pamagitan ng seal ito ay patunay na totoo at tayo ay affiliated, kumbaga ay kasama sa isang grupo, no? We are recognized as a group of people that are part of God, no? Christ's body, no? So, sa ganun, it is seen in us, or kung nakikita na at nasin sa atin, dun makikita ng Panginoon o nakikita na tayo ay ligtas. It is a seal showing that we are a son, a child of God. Sunod, the Holy Spirit is God's voice in us. At ito, ang mahalagang kalagan dito, masasabi natin na, and maliban sa presensya, merong tinig. Hindi ito laging naririnig talaga, no, na parang salita mismo. Kundi, tinig na naramdaman natin na it is impressed on you. No, mararamdaman mo na isang bagay na it will remind you, it will change you, it will speak to you in a way na hindi mo, kumbaga, matatanggal sa isip mo. Sabihin natin, mas nangyari sa challenge, naalala mo ang isang verse tungkol sa ganong challenge, no? At that is the way of the Holy Spirit impressing itself upon you through verses and maybe even through guiding you sa mga problema na naranasan mo. Minsan hindi mo kailangan problema. Minsan, the Holy Spirit's voice is speaking to us and what to say. No, yung impress na ano unang dapat sabihin natin, paano natin ilalapag ang impormasyon sa pagbabahagi ng pwede rin maging salita ng Panginoon sa ating mga kapwa. Kaya, panghuli, this Holy Spirit is God's power in us. Our power to be witness, no? To be a witness. So, mahalaga ito sa atin. To witness means it's a great honor, first of all. Secondly, the power to witness, to see, to be within the presence of the event na makikita natin ang Panginoon in His full glory and be a witness to His power and divine, glory. At sa ganun, makikita natin na the Holy Spirit is God's power in us. So, maliban doon, we have also another power na when it comes to speaking. Kumain na sabi natin na impressed. So this, whatever is impressed upon us, meron rin tayong advocate, the power of God for us to advocate para sa Diyos Ama. At sa ganun, let's move on to the applications. Listen to the voice of the Holy Spirit. So, kagaya sabi ko, the Holy Voice is God's voice in us. So, madalas hindi natin ito naririnig, yung tinig na ito. At
Nababaliwala ito pag hindi natin pinafokusan. Kailangan natin full listening, kumbaga. If you want to fully understand something, or kung gusto mong tunay na marinig ang tinig ng Panginoon, kailangan mo magbigay ng oras. Kailangan mong ituon ang sarili mo sa isang bagay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, reading the Bible, a devotion, full-heartedly, it must be done. Sunod, obey God and leave the consequences to Him. Sinasabi dito, sundin ang Panginoon. At kung ano man ang kahihinat na niyan, iali mo din sa Kanya. Ang trabaho o ang responsibilidad natin ay simple lamang, ay sumunod. Hindi natin kailangan pag-isipan ang mga kahihinatnan. At madalas kung ang magiging kalabasan nito ay masama sa ngayon, pero ang kabuuan ay mabuti. Kasi kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka magsisinungaling, malalaman niya ng boss mo na hindi ito nagsisinungaling kahit ipinilit ng gamit ng pera ng isang higher up sa inyo na magsabi na sila magsinungaling ka, nalaman ng boss mo, you continue to be hired, yung nagsabi din sa yun na tanggal sa trabaho. We do not know what's next, but it's up to fate. No, it's up to our fate to let God handle it, to give it up to God na di bahala na lang hindi itawag din bahala na lang, kundi inaalay mo at ang Diyos ang mag-handle nun. Huli, yield to the Holy Spirit and be empowered. Kasi nangyari, ang laman at ang Espiritu o Espiritu Santo ay laging naglalaban. They always clash. In the sense kasi ang laman ay masama. Ang gusto niya yung magwala, kundi gusto niyang gawin niya ang sarili niyang desires, sarili niyang nais, sarili niyang mga luho at mga ibig na gawin. Sa ganun, yung spirit is trying to control the urges of the body, kumbaga, the desire of the body. Kailangan natin maalala na we must give in to the Holy Spirit, yield to the Holy Spirit, hear it, that we may be empowered. At ayun lamang, salamat po sa pakikinig at mabuhay.